Sa gitna ng mahabang biyahe, sakay ng kanilang SUV, nakadungaw si Ana sa bintana. Minamasdan ang mga palayan at kabundukan na bumabalot sa maliliit na baryong kanilang nadaraanan. Halos 6 na oras na silang bumabiyahe mula sa Maynila. At bagamat napagod siya sa haba ng biyahe, napawi naman ito sa ganda ng tanawin. Isang malayong mundo mula sa usok, ingay at matataas na gusali ng syudad. Katabi niya si Kulit, ang kanyang tapat na aso, at masayahing husky na tila sabik ding maranasan ang kakaibang tanawin ng probinsya. Minsan-minsang dinidilaan nito ang bintana, sinusubukan abutin ang hangin. "Ang kulit mo talaga, Kulit," natatawang sabi ni Ana habang hinahaplos ang ulo ng alaga. Sa harapan, abala ang kanyang ama at ina sa pag-uusap. "Alam mo, gusto ko talaga ang probinsya," sabi ng kanyang ama, si Mang Robert, habang nakatingin sa malawak na tanawin ng bukirin. Tahimik, malinis ang hangin at mas simple ang buhay. Wala kang iisiping traffic o polusyon. "Oo nga, Han," sagot naman ng kanyang ina na si Aling Beth. "Hindi ko rin akalaing magiging excited ako bumalik dito. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakabisita kina tatay at nanay." Napangiti si Ana. Noon pa man, hindi na niya gustong umalis ng Maynila. Lumaki siyang sanay sa makabagong teknolohiya, fast food, malls at internet. Iniisip niyang baka mainip siya sa probinsya. Walang malalaking mall, walang kapihan na laging bukas, at lalong walang mabilis na wifi. Ngunit nang sumapit na sila sa mismong baryo, nagsimula siyang mabighani sa kagandahan ng lugar. Pagdating nila sa lumang bahay ng kanyang lolo Narding at lola Feli, agad siyang bumaba ng sasakyan upang pagmasdan ito ng malapitan. Ang bahay ay napakalaki, isang istrukturang itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. May malalaking bintanang gawa sa kapis, may matibay na pader na yari sa batong adobe, at mataas na kisame na may lumang chandelier na gawa sa brown leaf shells at bakal. Ang kahoy na sahig ay makintab at matibay, at ang harapan ng bahay ay may malawak na balkonahe kung saan may nakalagay na mga antigong upuan at mesa. Habang nakatayo si Ana, lumapit sa kanya ang kanyang lolo Narding. Isang matanda ngunit matikas pa rin ang tindig. Suot ang kanyang lumang sombrero. "Apo, mabuti at dumating na kayo." Masayang bati nito. "Kumusta ang biyahe?" "Medyo mahaba po, pero maganda naman ang tanawin," sagot ni Ana sabay mano at yakap sa kanyang lolo. "Naku, mabuti naman at nagustuhan mo," sagot ng matanda. "Halika't pumasok na kayo. Sigurado akong gutom na kayo. Pinaghanda namin kayo ng masarap na hapunan." Pumasok sila sa loob ng bahay kung saan bumungad ang mga kamag-anak nilang sabik na sabik sa kanilang pagdating. Masayang nagbatian ng lahat at inihain ang mga pagkaing inihanda ng kanilang pamilya. May litsyon na kambing, tinulang manok Bisaya, pritong isda, sinugbang baboy at sariwang prutas. Habang kumakain, napansin ni Ana ang isang bintana sa likod ng bahay, kung saan matatanaw ang napakalaking puno ng baliti. "Lolo, gaano na po ba katanda ang punong yan?" tanong niya habang tinitigan ito. Tumigil saglit ang matanda at tumingin sa kanya ng seryoso. "Matanda pa sa akin, apo," sagot nito. "Siguro mga higit 1,000 taon na." Nagkatinginan ng ilan sa mga nakakatanda sa pamilya.
Alam naman ni Ana na may isang bagay na hindi nila sinasabi. Pero hindi niya na ito inusisa pa. Matapos ang hapunan, naglibot si Ana sa bakuran kasama si Kulit. Habang iniikot ang paligid, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa lilim ng punong baliti. Mahaba ang balbas nito, may matulis na tenga at may hawak na isang tungkod na parang galing sa mismong puno ng baliti. Nakasuot ito ng lumang bahag at nakayapak. Ngunit hindi mukhang ordinaryong tao. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumingin ito sa kanya at ngumiti ng mapanuri. "Ikaw ba yung apo ni Narding na taga Maynila?" Mahina ngunit malalim ang boses nito. "Ngayon lang kita nakita." Napakunot ang noo ni Ana. "Sino po kayo?" Bago ito sumagot, biglang dumating si Lolo Narding at hinawakan siya sa balikat. "Apo, gusto kong ipakilala sa iyo si Karyas," sabi ng kanya lolo. Siya ang bantay ng punong baliti at matagal ng kaibigan ng ating pamilya. "Siya yung sinasabi ko sa iyong apo ko sa Maynila, Karyas." "Apo, si Karyas ay hindi siya kagaya natin. Siya ay isang engkanto." Napatingin si Ana kay Karyas na nooy nakatingin sa kanya ng diretsahan. "Engkanto? Totoo pala kayo? Totoo pala ang engkanto?" Tumango si Karyas. "Matagal na akong naninirahan dito at matagal ko nang binabantayan ang inyong angkan." Napaisip si Ana, ano ang ibig sabihin ng matanda? Bakit kailangang bantayan ang kanilang pamilya? Hindi niya alam na sa kanyang pagdating magsisimula ang isang pangyayaring babago sa kanyang buhay. At sa gabing iyon, habang lahat ay mahimbing nang natutulog, isang malamig na hangin ang dumaan sa buong bahay. Sa ilalim ng matandang baliti, isang pares ng pulang mata ang nagising sa dilim. Nakatitig ito sa bintana ni Ana. Tahimik ang buong baryo ng gabi iyon. Ang malamig na hangin ay bumabalot sa lumang bahay na bato. At tanging ang tunog ng mga kuliglig at alingawngaw ng huni ng tuko ang maririnig mula sa labas. Si Ana, bagamat pagod sa maghapong biyahe at pagsasalamuha sa kanilang mga kamag-anak, ay hindi makatulog ng mahimbing. Hindi mawala sa kanyang isipan ang kakaibang kilos ni Karyas, ang matandang bantay ng baliti, pati na rin ang seryosong titig ng kanyang lolo nang ipakilala ito sa kanya. Habang nakahiga sa kama, napatingin siya sa bintanang nakaharap sa punong baliti. Ang dahon nito'y marahang kumakampay sa ihip ng hangin at tila lumilikha ng mga aninong gumagalaw sa labas ng kanyang kwarto. Biglang napabalikwas si Ana nang maramdaman ang paggalaw ng kama. "Harf! Harf!" Si Kulit, nakaraniwang mahimbing matulog sa tabi niya, pero ngayon ay nakaupo at alerto, nakatitig sa may bintana. Nakataas ang kanyang tenga at ang kanyang mga matay tila punong-puno ng kaba. "Kulit, ano bang problema mo?" Mahinang tanong ni Ana habang hinahaplos ang likod ng aso. Ngunit hindi tumigil ang aso sa kakaibang kilos nito. Nanginginig ito, parang may natutunugan na hindi niya maintindihan. Muli itong tumahol, ngunit mahina at paimpit, na para bang takot na takot itong makakuha ng pansin ng kung ano man ang nasa labas. Dahan-dahang tumayo si Ana. Sa kabila ng kanyang kaba, dahan-dahan niyang nilapitan ang bintana at inililis ang kurtina upang silipin ang labas. At doon niya ito nakita. Ang ilalim ng matandang baliti, may isang malaking anino na gumagalaw sa dilim. Sa unay inakala niyang isa lamang itong aso o ligaw na hayop,
na naghuhukay ng lupa. Ngunit nang mapansin niya ang hindi pangkaraniwang anyo nito, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang nilalang ay mas malaki kaysa normal na aso. Halos kasing laki ng isang baka. Ngunit ang pinakakaiba rito ay ang hugis ng ulo nito. May mahahabang tenga at may bungangang puno ng matatalas na pangil. Parang may hinuhukay ito sa ilalim ng baliti gamit ang malalaki at matatalas nitong kuko. Kumakalat ang lupa sa paligid nito na para bang may hinahanap ito sa ilalim ng puno. Nang biglang tumahol si Kulit, biglang natigil ang nilalang sa paghuhukay. Dahan-dahan itong lumingon at doon nasilayan ni Ana ang isang pares ng pulang matang nagliliyab sa dilim. Ang malalaki at tila nag-aapoy na mata nito ay diretso nakatingin sa kanya, na para bang alam nitong pinagmamasdan siya sa loob ng bahay. Biglang lumabas ang isang mabigat at malalim na pag-ungol mula sa lalamunan ng nilalang. Nanlamig ang buong katawan ni Ana. Pakiramdam niya hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. May kung anong hindi nakikitang puwersa ang tila humahawak sa kanya at pumipigil sa kanyang katawan na gumalaw. Ngunit nang biglang tumindig si Kulit at tumahol ng mas malakas, biglang kumilos ang nilalang. Tumuwid ito mula sa pagkakayuko at unti-unting humakbang palapit sa bahay. Kitang-kita ni Ana ang kakaibang anyo nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito'y may katawang may halong aso at tao. May mahahabang kamay na may matatalim na kuko. At ang balat nito ay parang makapal na hamog, ngunit kulay abo at mistulang basag-basag. Sa likuran nito ay isang mahaba at matutulis na buntot na parang buntot ng kabayo, ngunit may matigas na dulo na tila isang sandata. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang mukha nito ay halos kalahati ng isang tao, kalahati ng isang hayop, na may bibig na punong-puno ng mahahabang pangil. Diyos ko! Bulong ni Ana sa sarili habang napaatras mula sa bintana. Biglang nag-alulong ang nilalang, isang malalim at umaalingaw-ngaw na alulong na tila nakakapagpagising sa buong paligid. Mabilis na isinara ni Ana ang bintana at tinakpan ito ng kurtina. Sa takot, dali-dali niyang hinila si Kulit at lumabas ng kanyang kwarto upang puntahan ang kwarto ng kanyang mga magulang. Ngunit bago pa siya makalayo sa pasilyo, isang mabilis na paggalaw ng hangin ang naramdaman niya. Parang may isang aninong dumaan sa tabi niya. Huwag kang matakot. Napapitlag si Ana sa gilid ng kanyang paningin. Nakita niya ang isang matandang figura na nakatayo malapit sa pintuan ng bahay. Si Karyas, ang engkantong bantay. Ngunit ngayon, hindi ito mukhang ordinaryong matanda. Ang kanyang mata ay kumikinang sa dilim at ang kanyang mahahabang balbas ay sumasayaw sa hangin na para bang may sariling buhay. Ang hawak niyang tungkod na yari sa ugat ng baliti ay nagliliwanag ng bahagya at ang kanyang malalim at matigas na tingin ay nakatutok sa labas. Isa siyang sigbin, malamig na sabi ni Karyas. Matagal na siyang hindi lumilitaw, pero bumabalik siya. Hindi makapagsalita si Ana. Sigbin? Huwag kang mag-aalala, apo ni Narding, sabi ni Karyas habang inaangat ang tungkod. Ako ang tagapagbantay ng punong baliti at hindi ako papayag na may masamang mangyari sa inyong pamilya. Sa labas ng bahay, muling nag-alulong ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, isang malakas na sigaw mula kay Karyas ang umaalingaw-ngaw sa hangin.
Lumayo ka sa lugar na ito, Sigbin. Hindi ka malayang maghari dito. Isang matalim na liwanag ang biglang lumabas mula sa kanyang tungkod. Isang dilaw na liwanag na bumabalot sa buong paligid. At sa isang iglap, narinig ni Ana ang isang pag-ungol ng sakit mula sa nilalang sa labas. Sa paningin niya, nakita niyang unti-unting umatras ang Sigbin sa anino ng puno ng baliti. Sa kabila ng kanyang bangis, tila natatakot ito sa kakaibang liwanag na hawak ni Karyas. Muli itong nag-alulong, ngunit sa pagkakataong ito ay mahina na kaysa kanina. Makalipas ang ilang saglit, muling nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Subalit si Ana, bagamat ligtas na sa sandaling iyon, ay hindi pa rin mapakali. Ang nakita niyang halimaw sa ilalim ng punong baliti, ang tinatawag na Sigbin, ay hindi isang ordinaryong hayop o nilalang na guni-guni lamang ng kanyang isip. Totoo ito at higit pa roon, tila may hinahanap ito sa ilalim ng puno. Ang kanyang lolo, si Lolo Narding, at ang matandang bantay ng baliti, si Karyas, ay malinaw na alam kung ano ang nilalang na iyon. Ngunit, bakit tila may tinatago sila? Lumapit si Ana kay Karyas na ngayon ay nakatayo pa rin sa harap ng pintuan. Ang hawak nitong tungkod ay naglalabas pa rin ng bahagyang liwanag, ngunit unti-unting lumalabo. Ano yun, Karyas? Tanong niya ng mahina. Ano ang Sigbin at ano ang ginagawa nito rito? Mabagal na tumingin ang matandang lalaking may mahabang balbas, malalim ang kanyang mga mata, tila may bahid ng lungkot at pag-alala. Maraming bagay ang hindi mo pa alam, Apo, sagot niya. Hindi mo ito dapat masaksihan. Ngunit tila itinakda ng tadhana na ikaw ay maging bahagi ng lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng punong baliti. Ano ang ibig mong sabihin? Muling tanong ni Ana. Ramdam ang lumalakas na pintig ng kanyang puso. Ano ang lihim na yun, Karyas? Bago pa man makasagot si Karyas, lumabas mula sa kwarto ang kanyang Lolo Narding na halatang nagising sa kaguluhan. Kahit may katandaan na, ang postura ng kanyang lolo ay matikas pa rin at ang mga mata nito ay puno ng otoridad. Tama na yan, Karyas, sabi nito sa mababang tinig. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman niya lahat. Pero bago pa siya makaalis, lumapit si Ana sa kanyang lolo at mahigpit na hinawakan ang kanyang braso. Lolo, huwag ninyo akong itago sa katotohanan. Alam ko may mahalagang bagay kayong itinatago. Kung may panganib, dapat akong makaalam. Napabuntong hininga si Lolo Narding. Tumingin siya kay Karyas na tumango lamang bilang sagot. At doon nagsimula ang pagbubunyag ng lihim. Matagal ng bahagi ng kasaysayan ng kanilang pamilya ang matandang punong baliti. Noong unang panahon, ayon sa kwento ng kanyang lolo, ang punong iyon ay tinanim mismo ng kanilang ninuno upang magbigay proteksyon sa kanilang angkan laban sa masasamang nilalang. Ang baliti ay hindi isang ordinaryong puno, kundi isang sagradong bantay, isang buhay na sagisag ng lakas at kapangyarihan ng kanilang lahi. Ngunit kasabay ng kapangyarihang iyon, may isang madilim na lihim na nakabaon sa ilalim nito. Noong unang panahon, may isang halimaw na nagdala ng lagim sa kanilang bayan, ang isang Sigbin na kinatatakutan ng lahat. Ang nilalang na ito ay hindi lang isang simpleng halimaw na kumakain ng tao, kundi isa rin itong nilalang na may kakayahang sumipsip ng lakas at buhay ng sinumang mahawakan ito. Maraming taon ang lumipas na pinahirapan ng Sigbin ang kanilang bayan, hanggang sa isang araw, isang makapangyarihang babaylan mula sa kanilang angkan ang lumaban dito. Sa isang matinding ritual,
Ginamit ng babaylan ang kapangyarihan ng sagradong mutya ng kanilang lahi upang paslangin ang Sigbin. Ngunit sa halip na tuluyang mamatay, ang halimaw ay ikinulong ito sa ilalim ng baliti kung saan ito nanatili sa loob ng maraming siglo. At ngayon, ani Karyas, mukhang bumalik ang espiritu nito at sinusubukan niyang hanapin ang bagay na kanyang kinakailangan upang makapaghasik ng lagi muli. Naguluhan si Ana. Ano ang hinahanap niya sa ilalim ng baliti? Muling nagpalitan ng tingin sina Karyas at Lolo Narding. Sa bandang huli, si Karyas ang sumagot. Ang kanyang pisikal na katawan. Napalunok si Ana. Pisikal na katawan? Oo, sagot ni Karyas. Isang sagradong kahon na nagtataglay ng liwanag at kapangyarihang nagkukulong sa pisikal na anyo ng Sigbin. Kung makuha niya ito at masira ang balanse, makakawala siya mula sa pagkakakulong at muling maghasik ng lagim. Biglang sumagi sa isip ni Ana ang nakita niyang malalim na hukay sa ilalim ng baliti. Ang tila pagkalkal ng Sigbin sa lupa na parang may hinuhukay ito. Kung ganun, hinahanap na niya ito, bulalas ni Ana, at kung magtagumpay siya, dapat natin siyang pigilan, putol ni Karyas. Hindi natin siya maaaring hayaan. Hindi pa man natatapos ang usapan nila, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Ang kandila sa lamisa ay pumaypay at halos mamatay ang apoy. At sa labas, isang nakakapanindig balahibong alulong ang muling pumainlanlang sa hangin. Napatingin sila sa bintana. Sa ilalim ng puno ng baliti, isang itim na anino ang unti-unting umangat mula sa lupa. Huli na tayo, ani Karyas habang iniabot ang kanyang tungkod. Bumalik na siya, Narding, at mas malakas na siya ngayon. Dumating na ang panahong kinatatakutan ko, Narding, sabi ni Karyas habang mahigpit na hinawakan ang kanyang tungkod. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng matandang baliti, lumitaw ang isang itim na anino na may nagbabagang pulang mata. Ang kanyang katawan ay mistulang aso, ngunit mas mahaba ang kanyang mga paa, mas malaki ang kanyang tenga, at mas matalim ang kanyang pangil. Ang kanyang katawan ay balot na itim na usok, tila isang nilalang mula sa kailaliman ng dilim. Ang Sigbin, mahinang bulong ni Ana, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa loob ng maraming taon, akala niya ay kwento-kwento lang ang mga halimaw na binabanggit sa mga lumang alamat ng kanilang pamilya. Ngunit ngayon, narito mismo sa harapan niya ang isang nilalang na kinakatakutan ng kanyang mga ninuno. Sa kanyang paningin, patuloy ang pag-angil ng nilalang na parang nag-aantay ng tamang sandali upang atakihin silang muli. Biglang lumapit si Lolo Narding, hawak ang isang maliit na sisidlang kahoy. Inabot niya ito kay Ana. Apo, ingatan mo ito. Sa loob niyan ay isang piraso ng mutya. Kung sakaling hindi natin mapigilan ang halimaw, ikaw ang huling pag-asa namin. Ano pong ibig niyo sabihin? Nalilitong tanong ni Ana. Ang mutyang ito ay ang tanging sandata natin laban sa Sigbin, sagot ni Karyas. Ngunit hindi basta-bastang maaaring gamitin ito. Isa lang sa inyong angkan ang may kakayahang gisingin ang kanyang kapangyarihan. Nang marinig ito ni Ana, agad siyang napaatras. Hindi ko po alam kung paano gamitin ito. Paano kung magkamali ako? Napatingin si Lolo Narding sa kanya, puno ng tapang at pagmamahal ang kanyang titig. Hindi ka nag-iisa, Apo. Kami ang bahala sa Sigbin. Ang tungkulin mo ay siguraduhin hindi niya makuha ang mutya ng araw. Dahil kapag makuha niya ito, wala na tayong panlaban sa halimaw na ito.
Sa labas biglang humakbang ang Sigbin. Dahan-dahan itong tumayo at itinaas ang ulo nito. Tila naaamoy ang presensya ng mutya. Ang mga pulang mata nito ay dahan-dahang lumingon sa direksyon ng bahay. At sa isang iglap, sa isang napakabilis na galaw, tumalon ang Sigbin patungo sa bahay gamit ang malalakas nitong mga paa. "Umatras kayo, Narding!" sigaw ni Karyas. Ipinagdiinan niya ang kanyang tungkod sa lupa at agad itong naglabas ng isang nakasisilaw na liwanag. Napabagsak pabalik ang Sigbin. Napaatras dahil sa biglaang liwanag na bumalot sa buong paligid. Suminghap ito ng hangin, galit na galit, habang ang mga mata nito ay lalong nag-aalab. "Hindi ito magtatagal," wika ni Karyas. "Kailangan nating tapusin ito bago mahuli ang lahat." Nagtipon-tipon sina Ana, Lolo Narding at Karyas sa harap ng bahay. Hindi nila hayaang makuha ng Sigbin ang mutya ng araw. Sa isang iglap, sumugod muli ang Sigbin. Mabilis itong tumakbo, halos hindi mahagip ng mata ni Ana ang kanyang bilis. Bago pa man sila makapaghanda, nasa harapan na nila ang halimaw. "Apo, dito ka sa likuran ko!" sigaw ni Lolo Narding. Mabilis na humakbang si Ana papunta sa likod ng kanyang Lolo Narding, habang si Karyas naman ay humampas ng kanyang tungkod sa lupa. Isang bugso ng liwanag ang lumabas mula rito, dahilan upang mapatigil saglit ang Sigbin. "Hindi natin siya matatalo sa liwanag lamang," bulong ni Karyas kay Ana. "Kailangan natin gamitin ang mutya." Pero bago pa siya makapagsalita, lumundag muli ang Sigbin. Ngayon ay mas mabilis at mas mabangis. Wow! Sa isang iglap, tumilapon si Karyas sa lupa. Malakas ang impact ng pag-atake ng Sigbin. "Lolo Karyas!" sigaw ni Ana. Matapos bumagsak si Karyas, ay sunod na inatake ng Sigbin si Lolo Narding. Mabilis na iwinasiwas ng matanda ang kanyang kampilan na minana pa niya sa kanyang kaninu-inuan, pero hindi natamaan ng Sigbin at sa isang iglap, tumilapon ang matanda patungo sa pader ng bahay. Mabuti na lang at hindi nauntog ang ulo ng matanda sa pader na bato. Tanging ang likod lang niya ang lumagapak, at dahil sa lakas ng impact, kinapos ng hininga ang matanda at bahagyang nawala sa ulirat. Ngayon si Ana na lang ang natitira sa harapan ng halimaw. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang maliit na sisidlan na ibinigay ng kanyang lolo. "Ako na lang ang natitira," bulong niya sa sarili. "Ako ang tanging pag-asa." Dahan-dahan niyang binuksan ang sisidlan at mula rito, isang maliit na mutya na kumikinang sa kulay ginto ang lumitaw. Sa sandaling iyon, tumigil ang Sigbin na patingin ito sa mutya, tila nasasaktan sa liwanag na inilabas nito. Ito ang kailangan niya, naisip ni Ana. At bago pa makalapit ang Sigbin, itinapat niya ang mutya sa kanyang dibdib at biglang bumalot sa kanya ang nakasisilaw na liwanag. Sa isang malakas na sigaw, naglabas ng matinding enerhiya ang mutya. Bumalot ang gintong liwanag sa buong paligid. Ang Sigbin ay napasigaw sa sakit, tila natutupok sa kapangyarihan ng mutya ng araw. Pilit itong umatras ngunit hindi ito nakatakbo palayo. "Hindi ka na muling makakapanira," sigaw ni Ana habang itinaas ang mutya. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang tumama sa Sigbin, at sa isang iglap ito ay nawala, mistulang natunaw sa hangin. Tahimik na bumalik ang paligid, wala na ang halimaw. Si Lolo Narding at Karyas ay dahan-dahang bumangon, baka sa kanilang mga muka ang pagkamangha. "Ana, nagawa mo!" Mahina ngunit puno ng pagmamalaking sabi ni Lolo Narding. Si Ana naman ay nakatayo pa rin sa kinatatayuan niya.
Nanginginig, hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nagawa. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang katahimikan sa kanilang bahay. Si Karyas bagamat sugatan ay muling nakangiti. Isa kang tunay na tagapagmana ng inulahi. Sabi niya kay Ana. Ikaw na ang bagong tagapangalaga ng mutya ng araw. Napatingin si Ana sa mutya na ngayon ay humupa na ang gintong liwanag nito. Wakas.